Nagiging basura na ang mga kalsada nyo. Tignan mo to. Ito ang Birmingham. Tingnan mo yan. Tingnan mo ang kalagayan niyan. At alam mo ba kung sino ang mayor ng lahat ng mga lugar na to? Isang taga-ikatlang daigdig, isang Pakistani. Ang mga residente ng lugar na ito ay bumuto para sa kapwa nilang Pakistani o kapwa Muslim kaysa sa isang taong may kakayahan. Pero hulaan mo kung ano, hindi ito nangyari ng biglaan. Inabot ng mga dekada bago umabot sa ganitong kalagayan. At habang nangyayari ito, hindi pa rin nila sinabi na siguro dapat magsimula na tayong maghalal ng mga puti, yung mga taong nagtayo ng mga lungsod na ito. Dahil nung dumating tayo dito, mas malinis pa ang mga ito. Sa totoo lang, may ilang matatapang na Muslim na nagsimula ng magsalita laban dito. May ilan, pinatugtog ko pa nga ang video ng isang babaeng Muslim. Oo, isa talaga siyang ganap na babaeng Muslim. Hindi siya dating Muslim o kung ano paman, kaya nagsimula na silang pag-usapan ito. May kutob ako na magkakaroon. Lilitaw ang isang grupo. Isang splinter group na lilitaw mula sa pangunahing komunidad ng mga British Muslim. At silang tatawag sa mga pasaway. Sila ang maglalantad ng mga pasaway mula sa loob ng kanilang komunidad. Mangyayari yan. At sa tingin ko, magiging pagsubok ito para sa atin sa panahong yon. Paano sila tatanggapin ang panig natin? Sa palagay ko, dapat natin silang tanggapin ng maayos. Pero tatawirin natin ang tulay na yan kapag nandoon na tayo. Pero mangyayari talaga yan balang araw dahil hindi pwedeng magpatuloy ito. Tingnan mo ito. Sinasabi ko sa'yo, marami talagang makabagong Muslim. Marami sa mga makabagong Muslim ang natatakot din dito. Hindi sila nagsasalita dahil naguguluhan sila. Para silang, dapat ba tayong pumabor sa mga puti? Sa mga taong lagi tayong tinuruan na labanan? Sa mga taong sinabihan tayo ng mga magulang natin na mag-ingat ka dyan? Hindi ka nila gusto. Mga racist sila, bla bla bla. Dapat ba tayong pumabor sa kanila? O dapat ba tayong pumabor sa mga taong ito? Tingnan mo, isa akong makabagong Muslim. Gusto kong magsuot ng maong, walang scarf, nakalugay ang buhok, at pumupunta sa mga nightclub paminsan-minsan. Minsan umiinom pa ng konti. Sisiguraduhin ng mga taong ito na mawawala sa iyo ang ganyang pamumuhay. Kaya sa huli, dito ako tumataya. Mangyayari yan dahil palaging nangyayari yan sa kasaysayan ng tao. Nangyari na. At hindi sila bumabagal, mga kaibigan. Tingnan mo ito, hindi sila bumabagal. May mga bahagi ng Amerika na nagsimula ng bumagsak, tulad ng, malinaw naman, Dearborn, ang pinakakitang-kita sa mga naging biktima sa Amerika. At pagkatapos, may mga bahagi rin ng New York. Tapos may mga bahagi rin ng Florida, mga bahagi ng Texas, at ngayon, pati Milwaukee. Tingnan mo ito. Milwaukee, tapos na rin ang paghihintay. Magbubukas na ang Palm Halal Market, ang iyong one-stop grocery shop. Maligayang pagdating sa lahat. Inaasahan namin mapansilbihan kayo sa lalong madaling panahon. Mukhang ganun nga, ganun talaga. Tingnan mo, natural lang ang lahat ng ito. Natural lang ang lahat. Hindi sila gagawa ng anumang mali sa puntong ito. Hindi sila lalabag sa anumang batas. Makikilahok sila sa iyong proseso ng politika, gaya ng maingat nilang inilatag. Ito ang isang maingat na inayos na plano ng Muslim Brotherhood. Sinabi na nila sa iyo kung ano ang gagawin nila. Hindi ko nang maintindihan kung bakit hindi ito nakikita ng mga tao. Pero alam ko, may mga taong nakakakita niyan. Maraming tao ang nakakakita niyan. Pero bakit kaya mas marami pang tao ang hindi nakakakita niyan? Siguro ganito talaga ang pag-unlad ng sangkatauhan. Ganito kumilos ang mga lipunan. Dahil milyon-milyong salik ang kumikilos sa loob ng isang lipunan, iba-ibang grupo ng interes, iba-ibang pananaw sa ideolohiya. At ang mga tao ay hindi, kahit ano pa man ang pananaw sa ideolohiya, ang mga tao ay hindi basta-basta. Sige, simula bukas magiging kontra ako sa mga migrante. Hindi ganun kadali yun. Maliban na lang, syempre, hindi, sa totoo lang, may mga nakita na tayong kaso ng mga taong binugbog ng mga migrante. Itong mga mananakop mula sa ikatlong mundo sa Europa. At kahit ganun, hindi pa rin nila binabago ang kanilang pananaw. Siguro, ganun talaga gumagana ang utak ng tao. Walang nangyayari ng biglaan kapag tingnan mo ang sarili mong paglalakbay. O kapag tiningnan ko ang sarili kong paglalakbay, nakikita ko rin na parang kurba ito. Hindi ito laging diretsyo. Pataas, pababa, pataas, pababa. Kaya magpapatuloy lang yan. Patuloy itong lalago dahil wala tayong balangkas para pigilan ito. May ilang batas ang Amerika, mga batas na hindi ginagamit laban sa paglaganap ng komunismo. At sa tingin ko, pero hindi pa nila ito ginagamit. Nakikinig ako sa iba. Hindi ako eksperto sa Amerika, sa politika ng Amerika, pero nakikinig ako sa isang tao. Sabi nila na mayroon sila, pero hindi nila ito ginamit noong Cold War. Pero maaari nila itong gamitin. Marahil dahil sa trauma ng McCarthyism o kung anuman. Hindi ko alam. Hindi nila yon ginamit. Pero mayroon kong batas laban sa insureksyon. At lahat ng mga bagay na ito ay umiiral. Pero maaari lang itong gamitin bilang huling paraan
kapag talagang hindi na makontrol ang mga bagay. Ang problema, bakit maghihintay pa? Hindi. Ang tanong, bakit maghihintay pa hanggang sa talagang hindi na makontrol ang mga bagay? Alam mo na kung anong nangyari sa Europa. Wala na ang Europa. Ito ang London mga pare. Ito ang London. Wala kang makikitang kahit isang Briton dito. Hindi ka makakakita ng kahit isang Briton dito. Ito na. Ito na ang kamatayan ng isa sa pinakamahalagang puwersa sa kanluraning sibilisasyon, ang UK. Pinapanood natin ang pagkasira at kamatayan nito habang nangyayari ito. Dahil mas maliit ang UK kaysa Amerika, kaya nangyayari ito ng sobrang bilis. Pero wag mong isipin kahit sandali na hindi ito mangyayari sa Amerika. Tingnan mo ito. Mga 20 taon na ang video na ito. Sharia para sa UK! Korea para sa UK! Korea para sa UK! Tingnan mo ito. Pulis na gago. Wala silang nagawa. Wala silang nagawa. Wala silang paraan para pigilan yon. Inabot sila ng 10 taon bago nila naaresto si Anjem Choudhury. At ngayon, masasabi natin na, syempre, natuto na rin ang mga Muslim mula sa karanasang yon. Kaya nahanap na nila ang paraan para manatili lang sa ilalim ng hangganan ng pagiging kriminal. Tulad nina Muhammad Jafs, Ali Dawas, at Dandan, kung hindi man libo-libo, daandang video clips mula sa UK pa lang, kung saan ang mga Muslim na tagapangaral ay sinasabi kung ano ang gagawin nila. Nakikita rin natin ang eksaktong parehong bagay na nangyayari sa Amerika. Buong mga komunidad ay napupunta sa mga enklabe ng Muslim. Ito ay sa New York. Yung pinatugtog ko sa inyo, yan ay sa New York. Ipakikita ko pa sa inyo ang isa pa. Ito naman, ang Times Square. Ito rin ay sa New York. Tingnan mo yan, pareho lang. Nangyari na rin ang mga ganitong bagay sa UK mga 20-30 taon na ang nakalipas. Nangyayari na noon. Noong panahon na yon, nagsimula na magbabala ang mga tao. Pero malinaw naman, gaya ng sinabi ko, hindi agad nagkakaisa ang mga tao. Maliban na lang kung talagang lumala na ang sitwasyon. Tingnan mo ito. Ito ay sa Manchester. Ito ang Manchester mga kaibigan. Mayroon kayong isang Dearborn. Ang UK ay mayroon 12-12 ng Dearborn. At ang bilang ng inyong mga Dearborn sa Amerika ay mabilis ting dadami. Ang kasalukuyang populasyon ng mga Muslim sa Amerika ay nasa 4 na milyon. Mayroon na kayong 4 na anti-Amerikanong politiko, 3, 2 sa Senado. At magkakaroon pa ng isa. Itong si Ahmad Al-Sayed, itong si Abdul na ito, makakarating din siya roon. Napaka-agresibo, napaka-islamista. Talagang napaka-islamista. Hayagang, mayabang, at buong pagmamalaking nagsasalita pabor sa Sharia. Oo, Sharia, kung saan binabato hanggang mamatay ang mga nanggangalo niya, itinatapon ang mga homosekswal mula sa bubong, pinuputol ang kamay ng mga magnanakaw, pinapatay ang mga sumasalungat, pinapatay ang mga tumalikod sa pananampalataya, pinapatay mo ang mga naglalapastangan. Iyan ang Sharia. Sige, wag nating kalimutan yan. Sinusubukan ng mga Muslim na palabnawin ito at sabihin sa iyo na ang Sharia ay tungkol lang sa mga individual na ugnayan tulad ng mga kontraktual na obligasyon. Oo, bahagi rin yan ng Sharia. Ang Sharia ay nangangahulugan lang ng legal na balangkas, Islamikong legal na balangkas. Yan ang ibig sabihin ng Sharia. Kasama dyan, sige, bibigyan lang natin ng 33% ang iyong anak na babae, pero 67% ay mapupunta sa iyong anak na lalaki. Walang feministang magsasabi sa iyo, medyo misogynistiko yan. Pero ganyan din ang Sharia sa totoo lang. O kahit sa usaping yan, dapat lumaban ang mga taga-kanluran laban sa Sharia. Pero alam ng mga Muslim na karamihan sa mga tao ay natatakot sa, alam mo na, mga homosekswal na itinatapon mula sa bubong o mga disidenteng pinapatay. Kaya hayaan na lang natin silang ilihis ang usapan sa, uy, tungkol lang yan sa mga usaping pampamilya. Kaya gaya ng sinabi ko, hindi na nga natin dapat pinag-uusapan o kinukontra yon. Pero pabor siya doon mga pare. Pabor siya doon. Inihalintulad niya ang paghihirap ng mga Muslim sa kanluran sa paghihirap ng mga katutubo. Yung tinatawag na Trail of Tears. At pati na rin ang paghihirap o pakikibaka ng komunidad ng mga African American noon panahon ng Civil War o bago pa man ng Civil War sa Amerika. Inuukay nila ang mga isyung matagal ng patay o tapos na sa loob ng daan-daang taon para lumika ng sapat na kaguluhan sa lipunang Amerikano. Para sa ganun ay ma-justify nila ang kanilang mga ginagawa, ibig sabihin ang pagpapatupad ng Sharia. Yan ang nangyayari mga kaibigan. Yan mismo ang nangyayari. At gaya ng isinisigaw ng mga Muslim sa UK, Sharia para sa UK. Mga 20-30 taon nang nakalipas,
Nagsimula na ring lumabas ito mula sa mga mosque sa Amerika. Bago ang 2020, hindi mo ito makikita. Simula nang magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Israel at Gaza, naging mas matapang na sila. Kailangan nila yon. Ulit, iniingatan nila ang kanilang komunidad, mga kaibigan. Iniingatan nila ang kanilang interes. Bakit hindi nila gagawin yon? Bakit hindi nila gagawin yon? Gagawin mo rin naman. Gagawin ko rin. Pangangalagaan ko ang pinakamabuting interes ng aking komunidad. O susubukan kong ipalaganap ang ideolohiyang pinaniniwalaan ko. Nagkataon lang na ito ay secular na kanluraning liberal na demokrasya. Pero iba ang iniisip nila. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga taga-kanluran, inisip nila na kapag iniwan ng mga tao ang kanilang sariling bansa, iniiwan din nila ang buong pagkakakilanlan nila. Yan ang itinuro sa kanila. Hindi ganyan ang nangyayari. Oo, may ilang kultura na mas madaling mag-integrate at mag-assimilate dahil hindi naman talaga salungat ang mga pinapahalagahan nila. Pero ang Islam, salungat talaga. Ang Islam ay kakaiba sa ibang kultura. At kailangan mong igalang ang Islam. Kailangan mong maintindihan na ang Islam ay talagang iba sa mga Budista o Hindu. Ito ang dahilan kung bakit wala tayong ni isang teroristang pag-atake mula sa mga Hindu. Ang mga Hindu ay namumuhay sa anino natin. Halos sabay, nagsimulang dumating ang mga Hindu at Muslim sa kanluran. Wala ni isang teroristang pag-atake mula sa mga Hindu, mga kaibigan. Seryoso, ano ang ibig sabihin niyan sa inyo? At mayroon pa ring mga tao sa kanluran na tumatangging magising. Pero gaya ng sinabi ko, patuloy lang itong mangyayari. Patuloy lang lalala ang mga bagay-bagay. At ang mga ganitong klase ng video ay patuloy na lalabas. Panurin ninyo. Ang mga Kristiyano ngayon ay hayagang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nilalait nila si Allah. Sinasabi nilang may anak siyang lalaki. Unang-unang problema na nakikita ko sa Amerika, Christianity. Huwag ninyong gawing matalik na kaibigan ang mga Hudyo at Kristiyano. Ito ay utos mula kay Allah. Tanggapin natin ang mga aral na ito at ituro sa ating mga anak. Ituro sa kanila na kamuhian ang lahat ng may kinalaman sa kufr. Itakda ang mga hangganan kapag nakikitungo sa kaaway, kapag nakikitungo sa mga hindi naniniwala. Nilalampasan nila ang mga hindi naniniwala. Wala yakhafuna lumun tulaim. Nakikipaglaban sila sa landas ni Allah at hindi sila natatakot sa mga balita. Ang tanong dyan ay, bakit galit sa atin ang mga Muslim? Bakit puno ng galit ang mga Muslim laban sa kanluran o Kristyanismo o Judaismo o kahit ano paman? Sinasabi sa atin ng Quran na sa pamamagitan ng Islam, Hindi tayo dapat maging katulad ng mga hindi Muslim. Mga Hudyo, Kristiyano o kahit sino pa. Pero alam mo kung ano ang pinakamasama? Ang maging katulad ng isang taong kaaway mo. Tingnan ninyo, nakikita nyo ba yan mga kaibigan? Hindi ito lihim sa komunidad ng mga Muslim. Ibig kong sabihin, maaring makatagpo ka ng isang Muslim na hindi pa mulat sa mga nangyayari sa mundo. At sasabihin niya, hindi ko kinamumuhian ang mga Hindu, Hudyo at Kristiyano. Hindi ko sila kinamumuhian. Tara, magparty tayo. At kung sa isang source ka lang kumukuha ng impormasyon, pasensya na. Isa kang napakatangang tao. Pasensya na. May kani-kanyang direksyon ang mga naratibo. Ang mga lipunan, mga sibilisasyon ay may kani-kanyang direksyon. Hindi lahat ng tao na nabubuhay sa loob ng mga saklaw ng impluwensyang iyon ay alam ang bawat detalye. Tingnan mo ito. Kailangan mong tingnan ang mga pangunahing tauhan ng kilusang yon. Nakikita mo kung paano sinusubukan ipaliwanag ng imam na, "Oy, tinan mo, nasa Quran ito." Tinanong ng mga tao, bakit natin kinamumuhian ang mga Hudyo at Kristiyano? Bakit? Bakit natin sila kinamumuhian? Nasa Quran ito. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin, bakit ka naniniwala sa taong ito kapag ginagawa niya ito? Ginawa ito ni Ma'am Dani at naloko kayo. At ngayon, maluloko na naman ang mga Amerikano. Inan mo ito. Pakinggan mo ang taong ito. Maluloko ka na naman. Ano na nangyari sa kasabihang, lokohin mo ako minsan, kahihiyan ko na yon? Hindi. Lokohin mo ako minsan, kahihiyan mo yon. Lokohin mo ako ng 2 beses, kahihiyan ko na yon. Sa tingin ko, mga 2 na beses ka nang naloloko. Gusto kong magsalita ng particular tungkol sa isang issue na naging sentro ng atensyon sa labanang ito. Sa aking mga kapatid na Hudyo-Amerikano, isa sa mga hindi malilimutang alaala ng kampanyang ito ay ang pagkakataong makisalo sa inyo sa Seder. At makisamba kasama ninyo sa shul na yumakap at yakapin ninyo ako. Ay nagsisinungaling. Hindi ko ginagamit ang salitang yan ng basta-basta. Pero sinasabi ko sa inyo, nagsisinungaling siya. Hindi ko nga ginamit ang salitang yan kay Ma'am Dani. Kung babalikan ninyo at panuorin ang mga video ko, nalilito ako noon. Parang, hindi ko alam. Tingnan ninyo. Maaring yung lipstick Muslim na sosyalista at komunista siya at baka hindi pa niya lubos na naiintindihan ng laro. Pero naman mga kaibigan,
Kailangan nating itigil ang pagbibigay ng paulit-ulit na benepisyo ng pagdududa sa mga taong ito. Kailangan nating itigil yan. Dahil tuwing ginagawa mo yan, literal kang nagsusugal sa kinabukasan ng sibilisasyon mo o ng bansa mo. Sinasabi niya na, mahal ko ang mga Hudyo at Kristiyano. Sinasabi ng mga scholar na Muslim sa inyo na, kinamumuhian namin sila dahil ganun talaga. Sinabi lang ng taong ito sa inyo na ganoon talaga. Pakinggan ninyo ang taong ito. At ito ay sa Amerika, mga kaibigan. Ang tanong na binabanggit nila ay, bakit galit sa atin ang mga Muslim? Bakit puno ng galit ang mga Muslim laban sa Kristyanismo o Judaismo o kahit ano pa? Sinasabi sa atin ng Quran na sa pamamagitan ng Islam, Hindi tayo dapat maging katulad ng mga hindi Muslim, mga Hudyo, Kristiyano o kahit sino pa. Hindi tayo katulad nila. Kinamumuhian natin sila. Gusto mo pa ba? Gusto mo pa ng mas malinaw na sagot? Ibig kong sabihin, buti na lang, maraming tapat na Muslim na nagsasabi sa atin ang gusto nila. Nagsasabi kung ano ang nararamdaman nila. Ayon sa ating relihiyon, kailangan natin silang kamuhian alang-alang kay Allah. Mahal natin ang minamahal ni Allah. At kabaligtaran niyan, kinamumuhian natin ang kinamumuhian ni Allah. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Hindi natin mahal ang isa't isa. Hindi tayo magkaintindihan. Hindi tayo magkaibigan. Naintindihan mo ba? Magkaaway tayo. Napakasimple lang. Walang integrasyon, walang multikulturalismo, walang pagkakaiba-iba, walang pagpaparaya. May sarili akong paraan, may sarili kang paraan. May sarili kayong demokrasya, may sarili kaming sharia, may sarili kayong malayang pakikihalubilo. Lumalabas kami at kinukuha namin ito. Sarili ninyong pandalaya sa loob ng merkado, palengke, sarili ninyong mga credit card. Alam namin na may sarili kaming sistemang pang-ekonomiya, may sarili kaming patakarang panlabas, may sarili kaming kasunduan. Kaya hayagan nilang sinasabi sa inyo kung anong gusto nila. Hayagan nilang sinasabi kung sino sila. At paulit-ulit pa rin kayong naloloko dito. Ang Inglaterra ay naloko na siguro ng 25 beses dahil may 25 silang Muslim na miyembro ng parlamento. At kung isasama mo lahat ng Muslim na miyembro ng parlamento, baka umabot na sa 30-35 ang bilang. Paulit-ulit silang naloloko dito. Pero, talaga bang naloloko sila? Oo, naloloko nga sila. At baka wala na silang magawa dahil karamihan sa kanila ay nahahalal ng mga Muslim na komunidad. Kaya dalawang bagay ang nangyayari ng sabay. Una, niloloko nila ang mga madaling malinlang. Oo, nakala nilang sila ang gumagamit sa mga ito, tulad din na Bernie Sanders at AOC. Pero malalaman din nila agad ang totoo. Kaya sa isang banda, niloloko ang mga kaliwa. Ginagamit sila dahil hindi pa sapat ang bilang nila para talunin kayo. Hindi ko mga salita ito, kundi mismo mga salita ni Jesse Carter. Pero sa kabilang banda, binubuo rin nila ang kanilang mga engklabe. Nakita mo na ang nangyari sa Dearborn. Nakita mo na rin ang nangyari sa Minnesota. Kaya kahit gusto ng Amerika na may gawin, hindi ka makakakuha ng tunay na Amerikano na tatakbo sa eleksyon sa Minnesota. Hindi talaga mangyayari yon. Yan mismo ang nangyari sa Birmingham, sa Manchester, Bradford, ilang bahagi ng London. Sa East London, nakalimutan ko ang pangalan ng Bengali na lalaki. Itong Bengali na lalaki ay nahuling nagnanakaw, nahuling gumagawa ng katiwalian sa proseso ng eleksyon, gaya ng karaniwan nilang ginagawa. Ganyan ang ginagawa ng mga galing sa Third World. Kaya siya ay pinagbawalan ng 5 taon o 10 taon. Oo, siya ay pinagbawalan ng 5 taon o 10 taon. Pumunta siya sa Bangladesh, tumakbo sa eleksyon doon, nanalo, at pagkatapos ay natapos ang kanyang pagbabawal dito sa UK. Bumalik siya sa UK, tumakbo ulit sa eleksyon, at ang parehong mga Bengali na nakatira doon ang muling naghalal sa kanya. Nagpasok kayo ng mga tao na hindi naman katulad ng pag-iisip ninyo. Iba ang antas ng kanilang integridad at katapatan. At ito ang dahilan kung bakit itong taong si Ahmad al-Saleh, Abdul al-Said. Hindi ko alam kung bakit tinawag ko siyang Ahmad al-Saleh. Hindi ko alam kung sino yon, kaya napakahalaga nito. May dalawang bagay na walang tigil na ipinapangaral ng mga mangangaral na Muslim. Sa totoo lang, hindi naman tuloy-tuloy. Ibig kong sabihin, ipinapakita lang ito kung saan sila patungo. Una, ayos lang magsinungaling sa mga botante mo dahil, gaya ng sinabi ko, wala silang sapat na bilang. Kaya kailangan nila ng mga kakampi. At ang mga tanga sa kaliwa ay handa makipagsabuatan sa kanila. Kaya kailangan nila magsinungaling sa kanila. Kaya kung makikita mo ang mga pro-LGBTQ na paninindigan, by the way, itong taong ito ay ang alkalde ng Dearborn. Siya. Ang unang ginawa niya pagkaupo niya ng Amtrak, tinanggan niya agad ang LGBTQ na bandila. Sinasabing pinapayagan ang politiko, na makipagkompromiso sa ilan. hindi pinapayagan. Sige, patawarin mo ako. Hindi, sinasabi ng mga politiko. Ang politiko, nakilala ko na mas nagpapagalit sa maraming tao kaysa sa issue ng karapatang sibil. Ang politiko sa ilang pagkakataon ay dapat, sinasabi ko sa iyo, dapat magsinungaling. Dapat magsinungaling para maisulong ang Islamikong agenda. Yan ang una. At ang pangalawa ay ito. Katutubo, ipakita mo sa akin ang alternatibo. Alam mo ang perpekto?
Alam mo, noong panahon ng sira ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, noong unang panahon, isinantabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang dapat sanang pinakamainam dahil ang maaring perpekto mula sa theoretical na pananaw ay nagdulot talaga ng mga pinsala na mas mabigat kaysa sa theoretical na ideal. Kinakailangan nito ang pag-unawa sa pangmatagalang layunin at pagtingin kung paano mo ito mararating sa pinakamahusay na paraan. Maraming mga kabataang Pangmatagalang layunin. Kailangan tingnan ng mga Muslim ang pangmatagalang layunin. Ang tanong dito ay, bakit kailangan nating makipag-alyansa sa kaliwa? Alam mo, sila ay pro-LGBTQ at lahat ng mga makasalan ng bagay na ito. Sinasabi namin, alam mo ba, yan ang ginawa ng kanilang propeta. Makipagsabwatan muna sa demonyo, makipagkasundo, at pagkatapos, gagawin natin ang ginawa ng mga mula sa Iran. Ang mga Muslim ay nagiging mas aktibo sa politika, maging sa antas ng student union o sa antas ng politika. Lahat ng mga Muslim na tumatakbo para sa iba't ibang posisyon sa iba't ibang lugar. Anong payo ang maibibigay mo sa mga Muslim sa larangan yon? dapat taos puso mong hangarin na mapabuti ang umma alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang. Yun lang. Ang iyong katapatan, kahit anong pananumpa ang gawin mo, sinasabi mo, taimtim kong ipinapangako na mananatili akong tapat sa Amerika, bla bla bla. Wala yan dito. Ay tapat sa Islam at sa kanyang komunidad. At tingnan mo, ulit, sana pinagbigyan ko siya pero hindi ko magawa. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang babaeng ito. Sabi ko nga, huwag kang kukuha ng kaalaman tungkol sa Islam mula sa unang Muslim na makita mo o makatrabaho mo. Tingnan mo ito. Ang babaeng ito, siya ay isang doktor, isang kilalang aktivista sa UK. Sinasabi niya na dapat tumigil ang mga Muslim sa pagdeklara ng pagmamahal o pagkakaugnay sa Hudaismo. Pero siya ay isang politiko. Kailangan niya magsinungaling. Tulad ng sinabi ni Yasser Qadi at ang isa pang iskolar ng Islam, iginagalang natin ang Torah, iginagalang natin ang tunay na Torah, bla bla bla. Pero pinananatili natin ang ganap na ideolohikal na pagtakwil, sa Hudaismo bilang isang binagong, pinawalang bisang paniniwala. At itong dahilan kung bakit kinamuhian ni Muhammad ang mga Hudyo at ang mga taong Hudyo. Dahil dinumisan nila ang Hudaismo. Kaya nga sa kanyang huling sandali, isinumpa ni Muhammad ang mga Hudyo at Kristiyano. Isinumpa niya sila. Hindi natin mahal ang kanilang relihiyon, ngunit inuutos na ating pananampalataya na tratuhin sila ng ganap at matatag na katarungan, na ibig sabihin, alam mo, maaari kang mamuhay bilang ikatlong antas na mamamayan, magbayad ng jizya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ka pinapayagang magtayo ng mga bagong sinagoga. Hindi ka pwedeng magtayo ng bahay na mas mataas kaysa sa isang Muslim. Lahat ng mga kalokohang yan. Yan ang katarungan para sa kanila. Kaya, yan ang nangyayari mga kaibigan. Ito ang nangyayari sa Amerika. Nangyayari ito sa buong kanluran. Tayo ay inaatake ng Islam at China mula sa labas. Sa loob ng bansa, tayo rin ay inaatake. At hindi ko alam kung handa na tayong labanan ito ngayon. Pero may mga bagay na nagsimula. Ang ibig kong sabihin, iba't ibang mga bagay nagsimulang mangyari ng kusa, natural, at patuloy pa itong lalago. Makikita natin na mas marami pang mga mainstream na politiko. Sa Amerika, mga politiko at aktivista, sina Ben Shapiro at Laura Loomer at iba pa, ay tahasang nagsimulang magsalita laban sa Islam gaya ng dapat gawin ng bawat makabayan. Kaya, si Nick Fuentes at ang kakaibang woke na far-right na grupo na nagsimula na rin magsalita laban sa Islam dahil ang Islam ay hindi kaibigan o kakampi ng kahit sino. Sa huli, hindi talaga. Isa itong ganap na totalitarian na ideolohiya. Maaari itong magkaroon ng mga kakampi pansamantala. Pero sa huli, ang layunin nito ay ganap na dominasyon at pagpapasakop ng buong mundo, pati na rin ang mga Muslim.